Magandang hapon po. Ito, yung cover natin ang pinakaunang live stream ng ICI at ang unang guest nila ay para ah, ti, ah, para sa ano kay Congressman Agaraw ng Laguna, 4th District ng Laguna. Ayon, mapauna-una, tiningnan natin, ang una kong impresyon sa ICI, magalang ang mga tanungan. Walang mga congressman at senador na nagpapa-grandstanding, napapasikat. Wala. Puro cool. Cool ang mga ugali ng mga nagtatanong. Very cool din ang mga tanong ni ni Justice Andres Reyes retired. Cool din ang tanong. Magaling din na magtanong si Rodolfo Azurin. Magaling din magtanong si Gabriel Singson na dating DPWH Secretary. Ito, pakinggan natin, titingnan natin. Pero bago ang lahat, bago natin ipipresenta, nais ko muna po ipapakita yung ipapakita ko yung negosyo ng aking inaanak na restaurant. No, order kayo, delivery. Pwede sa Tio Paeng, makikita niyo sa aking live stream, nakikita may Tio Paeng yan po. At tingnan natin ang kanilang ipakita ko sa inyo ang kanilang negosyo, mga niluluto nila. Ayan. So ito papakita ko sa inyo yung yung niluluto nila. Habang nag-aantay ako ng audience ay inaano ko muna ito. I-advertise ko muna sa inyo kung sinong tumulong. Gusto niyo kung hiniling ko sa inyo na tulungan niyo ito yung mag-asawang Rafael Rusopa at saka si Grace Mary Grace Yap Rusopa. Okay? So ito po ngayon ang kanilang restaurant diyan sa Sukat, Paranaque. Ang address po ay 8227 Dr. A. Santos Avenue, San Isidro. So, ang cellphone number nila, kung umorder kayo, 945-591-8688. At pwede kayo mag-email sa tupaings@gmail.com. So, yan po. So, ito, ipapakita ko muna sa inyo ang negosyo nila. Yan mga luto nila, masasarap. Katatapos ko lang kumain, yung binipi na deliver ko, ayan po ang negosyo nila. May mga seafoods din sila, may ng ribs. Siguro isa-suggest ko sa kanila magdagdag din sila mga crabs, no? Mga rusupa crabs, hindi kaya Tio Paeng crabs. Ngayon, iyan po ang kanila, ang mga niluluto nila. Okay. Dahil may 41, may mga viewers natin, 41, at natin, i-devote muna natin ang ating energy or time sa mga pag-scan ng mga ibang mahalagang balita. So, ang number po nila, ulitin ko lang, ay 0945-591-8688. Umorder na kayo. Tapos, ang kanilang restaurant ay makikita sa 8227 Dr. A. Santos Avenue, San Isidro, Paranaque. Sa Sukat. Ha? Yung Dr. A. Santos Avenue, yung pong Sukat. Okay? So, ito ngayon, diretso na tayo sa ating live stream. Ladies and gentlemen, bago ako pupunta sa aking live stream, magbabanggit muna po ako ng mga ano bang balita sa ngayon. Bali, yung Gilas natin nanalo laban sa Guam 2-0 at pero ang gusto ko sana dito kukunin ni ano ni sino tong coach nila?
ay kukunin nila si gusto ko si Ren sa bando, si Lakay, putang galing ni Lakay. Bakit hindi pa nila kukunin? Napakagaling na. Ang layo, kung ako tanungin mo, mas layo, magaling ni Hamak ang performance niya kumpara kay Kikyo, Kevin Kiambao, kumpara kay Dwight Ramos. Mas magaling po kung sa ako lang magtingin, magaling talaga si Lakay, ay Ren sa bando. Kaya ito ngayon, nanalo nga sila, pero kailangan natin yung matinding laban. Umalis pa naman si Japit Aguilar, kasi last game na pala ni Japit Aguilar yun, retired na siya. At susunod mag-retire niya, matanda na rin si ano, si Pajardo, Junmar Pajardo. So, ito si Dwight Ramos ay bata pa to. At maano pa to, na pumasok na yung huling laban ay hindi siya nakapasok ata eh. So anyway, ang isa rin si Jericho Cruz na naglaro sa Guam, puta magaling din pala ito eh. Kaya nakuha din siya sa PBA. Player din siya sa PBA, pero player siya sa Guam. Ito tapos patungkol naman sa headline kay sabi nila si Saldico daw ay nasa Portugal. At saka yung 5 o siyam na kinasuhan ng mga engineers na kinasuhan kasama si Saldico ay nagsabi na not guilty nung binasahan sila. So ito pa, si Saldico ay pinaniwalaan nila na nandun sa Portugal. Totoo ba yan? Sabi ni Jan Vic Remulla. Ay, hindi ko alam kung sino basihan nila. Pero kunwari lang yan na gusto nila kunin. Pero ang totoo yan, ayaw nila pumunta, ayaw nila umuwi si Saldico kasi pag umuwi yan, nako, papatayin nila yan. Kung hindi nila patayin, ay malilintikan sila kasi magsasalita na talaga yung mama kahit anong mangyari. Yan po ang impression ko kay Saldico. So, kunwari na sila, huli-hulihin. Kunwari, matindi talaga na kunwari itong mga tao ni BBM. Tapos puro antay-puro pang ginagawa nila. Akalain mo ba naman, tanggalin ang mga e-trike na yun lamang ang mura na sasakyan ng mga kansa na mamalingke. Ang mga estudyante, mura yung e-trike. Kasi e-trike yan, kay kuryente. Tapos tatanggalin sa kalsada. Ano mga anti-poor na mga programa ni BBM sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan? Ang nagsabi-sabi niyan ay siya yung kupal na si Marcos Lacanilao na yung nagbitbit kay Duterte papunta sa dahig. So puro kakupalan mga iniisip ng mga ito eh. Ano ba kaya ang gagawin natin sa mga ito? Ano pa ang bagong balita? Tingnan natin mga bagong balita pang iba. Nako, si Bruce Willis parang mukhang hindi na makagalaw. Siguro baka si Bruce Willis si Duterte maging Bruce Willis na rin na hindi nakilala. Ay. Tapos inaantay pala ang latest na balita sa DHEG ay nagsabi si Attorney Kaufman na malapit na ilalabas yung resulta ng medical examination kay Duterte. Doon malalaman kung fit to trial siya o hindi. Okay? So, ang problema nito, ayaw ko lang mabanggit. Imbis nakakaganda, nakatulong sa totoo lang. Nakakasira yung mga diskarte ng iba para sa kay BBM. Pero nais ko pa lang sabihin, mamaya iba-vlog ko, natutuwa ako kay BBM. May isang sundalo na nabulag, iba-vlog ko mamaya. At lumabas sa kanyang sariling lungga, si BBM sa lungga ng flood control, ay lumabas siya para gumawa ng kabutihan para sa isang sundalo na nabulag ng mabumbahan sa labanan sa Abu Sayyaf. So mamaya pag-usapan natin yun. This time, I will credit BBM for what he has done to the Filipino soldier who suffered so much in Basilan. Sulo ba? Basilan. Sige, anyway, ng laban sa Abu Sayyaf at nabulag yung sundalo.
Maganda yung ginawa ni BBM doon. Okay. So anyway, maya paog to, no, sa mga kabalin. From Angeles City, Pampanga, kay Andre Agueco. Andre Agueco, diyan sa Singapore. Romel Bengson, Sarswila lang ang lahat ng pinapagawa, pinapaikot-ikot na lang. Oo nga eh, Sarswila nga eh. Bernard Magtibay, bilyonis po ang mga intelligence funds nila tapos hingi pa ng tulong sa atin. Yun nga eh. Tapos watching from Singapore si Andre Aguico, Romel Bengson, Naimbag Gamalim, Lina Barca, Maayong Adlaw, Attorney. So, ang isa pa na asar ako yung ano, ah, 500 gasot, limang 500 gasot na Noche Buena, itigin Noche Buena, daytoy 500 pesos. Sino ba kaya makakasya ng 500 pesos na yan? Gino-good time nila mga Pilipino sa mga ganun, mga joke-joke. I-try, anti-poor, ng DTI, anti-poor, bibigyan ng 500 na Noche Buena. Ano pa mga ibang anti-poor nila? Ang, yung mga pamimigay ng ayuda, anti-poor yan. Bakit pinipilit niyo magiging tamad ang poor? Gusto niyo magiging poor lagi. Kasi kung poor ang butante, madaling bilhin ang boto. Ganun po ang objective dito. Ay, Ma'am Bing Diboke, good day. Special thanks kay si Sergio Campo III for posting Major Jacoba na pansin ni BBM. Oy, salamat pala sa pinsan ko, no? Si, anong batch ito sa PMA si Kwan? Si Colonel Jocampo. Alam ko batalyon commander na ito, magje-general na itong pinsan ko to eh. Pamangkin din ni Bing Diboke yan. Siya pala nag-post ng yung bulag na sundalo na kapitan na pinromote ng major ni BBM. Mamaya iba-vlog ko mamaya yan. Na-touch ako doon sa kwento na yun. Salamat BBM sa ginawa mong yun. Sino pang iba? Okay, Miss Daisy, gandang tanghali, Katoto. O sige, pag-usapan muna natin itong first live stream ng tinatawag na ICI, Independent Committee on Infrastructure. Lumalabas po, ulitin ko lang, mas magaling magtanong ang mga kasapi ng ICI na pinangungunahan o pinangunguluhan ni former Justice Andres B. Reyes Jr. na aking profesor dati sa pamantasan ng lungsod na Maynila sa aking subject na o asignatura na criminal procedure. Sa kanya ko nakuha, natutunan yung what is the probable cause in a crime. When can there be probable cause? So it depends on the facts and circumstances. When can a police officer arrest a person without warrant? When a police officer must arrest with a warrant? Mga ganun mga tinuturo sa amin ni Justice Andres Reyes. Anak po siya ni Andres Reyes Sr. na justice din sa Supreme Court dati. Siya po ay pamilya ng may-ari ng aristocrat. Kung para malaman nyo lang. Tapos, ito, unahan muna natin ang kwento natin tungkol dyan sa katotohanan na ipakita ko muna yung hearing kay Diskaya. Dito magsimula tayo sa kwento kay Diskaya. Kung saan, siniwalat ni Diskaya na isa si Congressman Agaraw na nabigyan niya ng pera. According to Diskaya, nagbigay siya ng 9 million kay Congressman Benji Agaraw. Binamin ba? Basta Agaraw sa Laguna 4th District. Tapos lumalabas, nung panahon na nagbigay si Diskaya, Curly Diskaya ng 9 million, ay hindi na congressman si Agaraw noon. Ang congressman nun, yung anak niya na si Jam Agaraw. So, ibig sabihin, father is running the show while the daughter was the congressman. Ngayon, balik na naman siya congressman. So, ganun po ang buhay ng mga politiko sa Pilipinas. Kapag congressman ka, always a congressman.
Kasi ang mangyari, ayaw mo umalis sa pwesto, ayaw mo na mag-asinso, ayaw mo mag-senador. Tapos, papalit-palit sila lang anak niya. That is one example of political dynasty na matulis din ang tanong ni dating PNP Chief Rodolfo Azurin na bilang kasapi ng ICI, magandang tanong niya patungkol sa political dynasty. Ang tanong niya doon kay Congressman Agaraw. So, umpisa natin, ladies and gentlemen, sa testimonya ni Curly Diskaya at saka ni Sara Diskaya. Ito po yung kanilang testimonya. Pakinggan ninyo. 9 million dyan ang sinabi ni Curly Diskaya na binigay nila kay Agaraw. Naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15, sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City. At si Kong Roman Romulo, di pa linis-linis, parang kagaya ni Rizal Ontiveros. Kaya tumatanggap din pala. Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List. Jojo Ang, ginapahuya mo ang mga lahing Ilonggo sa ginagawa mong gabaton kagali kwarta. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City. Si Taba, Patrick Vargas. Kaya para tumatabakan, dami mo tinatanggap na pera. Michael Vargas, ha? Kong Juan. Isang araw, hindi lang live stream, pumunta sa ICI. Tinanggi nila yun. Carlos Arjo Aitaide of Quezon City. Nicanor Nicky Briones of AGA Party List. Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina. Congressman si Marcy, nais ko lang magitin, mayor siya ng panahon na yon. Pero ang congresswoman, asawa niya. Kaya hindi rin siya makatanggi. Tanggi siya ng tanggi. Man Florida Robes of San Jose del Monte. Hindi Florida Robes, Florida Robes. Florida Robes Flores, congressman noon, ngayon mayor. Ang husband niya ng mga congressman. Palit-palitan na sila. Isa sa pinakamakurap na conjugal dynasty dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Bulacan. Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon. Si Toto Leandro sa Romblon, Baulente, kawatan ka ganito. To Leandro Madrura, kung kawatan ka ganito sa Romblon. Congressman Benjamin Benji Agaraw Jr. Benjamin Benji Agaraw Jr. Pakinggan mo. Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List. Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro. Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province. Kong Marvin Rillo of Quezon City. Marvin Rillo, pinalitan ni Bongsontay. Kabatan, numero 1, Marvin Rillo. Dioro Haresco of Aklan. Kong si Toto Haresco. Aklan. Mayad nga hapon kanimo. Kabatan ka man gali. Tanieta Yudela of Sambuanga, Cebu. Duro Krako, kwarta mo, no? Ugay. Kong Din Asisio of Caloocan. Din Asisio.
Pa-style-style ka pa, kawatan ka naman pala. Marivic Copilar of Quezon City. Marivic Copilar, nag-speech ka pa, nag-privilege speech ka pa na wala, hindi mo kilala si Diskaya. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Sino-sino? Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5. Nakasuwal ba yan? Yung Bicolano na Regional Engineer ng DPWH? Director Ramon Ariola III of Unified Management UP. Sa radar na kita, Director Ariola, may ilalabas akong expose sa'yo. Babot 39 billion. District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan First. Yan si Henry Alcantara, namigay pala sa'yo si Diskaya Undersecretary Robert Bernardo. Yan, Robert Bernardo. District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig. Yan binibigyan kayo si Robert Bernardo at saka si si Henry Alcantara, pati pa si Bryce Patrick Hernandez. Ang sinasauli nyo sa bayan, isasauli nyo, kulang pa yan. Ang dami nyo tinatago. City. District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila, Deo. District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWH Bulacan, Sabdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second, Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Yun! Di-deliver kay Saldico 25% para ibigay ang 2 billion a month kay BBM. Yan ang connection. That's the connection. Ngayon, proceed tayo sa ICI. Tingnan natin kung paano ini-interview ng ICI ito si bakit? Si Agaraw. Titingnan natin. Ito titingnan natin yung interview ni Justice Reyes. Yan ang kunin natin. Binigay ko na sa iyo Ito po ito si Agaraw nang tinatanong. Tatanggi-tanggi pa. Magubuti lang, magaling magtanong si Justice Reyes. Ayan. Side po, sir. Thank you. Want to ask questions now. Good morning po. Good morning po. Yung issue, kung iko-confirma ba o hindi, yung sinasabi ni Curly Diskaya na namigay siya ng pera kay Congressman Agaraw. Pero sa panahon na yon, 2019 at 2022 hanggang 2025, ay ang kanyang anak na si Jam ang congressman. So paano mangyari yun? Na magbibigay sa kanya, hindi naman pala siya congressman, kundi anak niya lang ang congresswoman. Ngayon siya naman ang congressman. Pakinggan natin ang mga magaling na pagtanong. Kulang magtanong talaga si Justice Reyes. Judge kasi ito dati, kaya magaling sa tanungan. Sige, pakinggan natin si Justice Andres Reyes Jr. Justice. So you are denying na nakatanggap kayo na 9 million sa pamilya ng Diskaya? Opo, Your Honor. Hindi kayo humingi ng pera sa kanya? Hindi po ako nahingi, Your Honor. Hindi daw siya nahingi. Ang sinasabi ng mag-asawa ay palagi silang natatalo sa inyong distrito sa bidding. Ano masasabi ho ninyo doon? Hindi ko po alam yun kasi lagi natatalo sa bidding mga Diskaya sa kanyang distrito. Hindi dyan masasabi. Wala po akong masasabi doon, Justice, kasi hindi naman kaya yan ang dahilan? Nagbigay ng 9 million para manalo? po ako, hindi ko po alam yun eh. Hindi naman po ako
Basta wala Daan yung mukha nito ha. Baka tumakbo ito. Pag may warrant na, tatakbo para malam yung mukha niya, maitusupulong sa pulis para maristo. O si Congressman Agaraw. po ako masasabi, hindi ko po Ang anak niya, babae yan sa likod niya. alam. At itong ang sinasabi po ng Diskaya, hindi na po ako nakaupong congressman nung siya maaaring Nakaupo, pero binigay sa iyo, nakabigay. Di ba? Parang palabasin mo na tama si Glock 9 ha. Kayang mga nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Baka kayo meow. nakikipag-bidding, hindi ko po alam eh. Hindi niya alam, hindi niya kilala. Oh. Kailan ako yung nakatayo na congressman? 15 years, 12 years? Ano po, pang 13 years ko po ngayon. So mayroon kayong 4 na 3 na term na, naka-4 na kayo. Ngayon, opo, 4 na. 2025. Sino mo pumalit sa inyo sa 2022 hanggang 2025? Yung pong anak ko po, Yun ang susi. Anak mo kasi yung congresswoman. Kaya binigyan ka ni Diskaya ng 9 million para manalo si Diskaya. Congresswoman Jam Agaraw. Siya ba yung kasama niyo ngayon? Hindi po. Kung ako po'y mabait at mas mabait po sa akin yun. Oh, babae Si ka ba? Kong Jam. O magnanakaw. Kasi sabi ni Diskaya, yung anak din niyo, nakikialam din daw sa Oh, mga kontrata. anak niya si Jam. Nakikialam sa kontrata. Ano masasabi ho ni Tuto? Hindi po totoo yun. Siyempre, tatanggi mo. Ngayon, sinasabi niyo na hindi niyo personal nakilala si Ama Diskaya. What do you mean by hindi niyo kilalang personal? Ay, hindi ko po talaga sila kilala eh. Hindi ko po... Ba't nagkita kayo sa Nako, huling-huli ka. lugar o nagpicture kayo o Ang galing talaga ni Judge Reyes kung magtanong mo. daanan niyo sila? Ano kung sinasabi niyo hindi kayo personal na magkakaibigan o magkakilala? Malawak po kasi yung magkakilala. Taga pong... Pinahirapan mo pang magkwento lang para sabihin mo anong ibig sabihin magkakilala. Tapos sabihin mo malawak. Anong klase? Ladies and gentlemen, sa karanasan ko bilang abogado, kapag ang testigo na paiwas ng sagot, kunwari magkwento ng iba, yan po ay nagsasabi ng kasinungalingan. Yan po ang aking masasabi, maibabahagi mula sa aking karanasan bilang isang trial lawyer. Hindi ko po sila, kasi po pagka po personal kong kakilala, ay kabatian ko po o naging katropa ko po. Ladong hindi mo babatiin ang taong nabigay siya ng pera, di ba, Le? Kunwari, hindi ka magkakilala. Kaibigan. Hindi ko po talaga kilala ang Diskaya. Ay, hindi mo kilala Diskaya. Bakit naman nagbigay siya ng pera kung hindi mo kilala, Ber? Hindi kayo nag-abot sa isang mga meeting o politika? Wala po akong natatandaan ganun. Katunayan nga po. Wala natatandaan. Sabi ko, nakakapagpakita nga to ng litrato sa iba. Sabi ko, wala po akong matanda. Wala. Sabi mo, wala ka natatandaan. Pero bakit alam mo na nagpakita ng litrato sa iba? Anong klaseng sagot yan, Congressman? Ha? Ang umiiling-iling ang abogado mo sa likod, yung anak mo, nag-alala sa sagot mo, yung anak mo babae sa likod mo, Kasi wala naman pong masama doon. Hindi ko lang po sabihin, talaga pong... Sabi ng abogado niya, kinamot ang mata niya. Nako. Justice, sir. Wala po akong matandaan na kami, hindi ko po naman sinasara, pero hindi ko po sila personal nakakilala o kaibigan. Bakit ang haba-haba ng paliwanag mo sa simpleng tanong? Yan, hindi po. Wala kayong mga photograph o picture sa kanila? Hindi, wala pa akong matanda. Galing talaga magtanong to si Justice Reyes. Saan po, sir? Itong Alvin Mariano, ito ba kaibigan niyo? Si Alvin Mariano ang kontraktor na tulay kay Diskaya. Kasi ang pakiwari ko, si Alvin Mariano ay kontraktor din. Siya ang local contractor, si Diskaya ginagamit. Kay Diskaya siya sumasabit. Makipag-subcon siya kay Diskaya. Kontrata ng Diskaya para may negosyo si Alvin ay siya ngayon ang gigitna
sa gitna ni Diskaya at saka ni Congressman Agaraw. Kahit na yung anak ni Congressman Agaraw ang nakatakdang congresswoman sa panahon na yon, ay kailangan niya rin gumita. Siyempre, si Alvin naman para magkapera, para magkaroon ng kontrata, kahit sabkon. Kontraktor po yan. Kami naman po. Bakit kilala mo na kontraktor? Eh, may mga na kontraktor ang taong sinasabi ni Carly Diskaya na binigyan niya ng 9 million. Papakilala po sa amin. Pero kalimitan po naman sinasabi ko, hindi naman po ako taga-DP, doon po kayo magpunta. Hindi mo ako taga-DPWS, doon kayo magpupunta. Ano, klaro? Dahil pagka po kayo qualified na contractor, makakasali po sila. So how many years have you known this Alvin Mariano? Gaano mo nakatagal kilala si Alvin Mariano? Hindi ko po... Kasi 12 years kayo congressman, di ba? 12 years plus 1, 13. So sa 13 years nyo, hindi siya nakilala? Doon po sa term ko, hindi ko po nakilala si... Sa term ng anak mo, nakilala mo siya? Engineer Alvin Mariano, hindi ko po. Engineer pala siya. Ay, contractor po yan na Justice. Hindi ko po kilala po yan eh. Baka po nitong nakaraan. Nung sumasali na po sila. So, kilala niyo siya o hindi niyo kilala? Ano po? Do you know him or do you not know him? Kilala ko po si... kilala niyo siya. Kilala ko po si Alvin Mariano. Kanina sabi mo hindi ko kilala, ngayon sabi mo kilala mo naman. Contractor po yan na nakapapakilala po sa akin. So, ano ho? Klaro na, inamin mo na. Since when niyo kilala siya? Nako, patay. Baka po sa... Probable cause na. May probable cause na tumanggap ka ng 9 million. Totoo, sinasabi ni Carly Diskaya na tumanggap ka ng 9 million. Pagitan po ng 2022 hanggang 2025. Na wala kayo sa pwesto. Ano po? Wala kayo sa pwesto. Wala po ako sa pwesto, Your Honor. Sa pwesto, tumatanggap siya. Doon lang. Ibig sabihin, control niya ang kanyang anak. Oo. Etong pagbigay ng 9 million pesos, hindi kaya ito ay advance kasi nanalo kayo sa 2025 election. Inamin ang 9 million na binigay ni Diskaya. Advance ko no kasi alam ni Diskaya na mananalo siya sa 2025 election. Pero ang totoo dyan, negosyante si Diskaya. Magbibigay na sigurista yan. Ibig sabihin, bakit nagbigay ng 9 million si Diskaya? Ito ngayon, inamin na may 9 million binigay. Namigay si Diskaya sapagkat ang congresswoman sa panahon na yun na yung anak niya si Jam Agaraw. So si Jam, control niya. So, bibigyan kayo ng advance para... Biro mo, tatay, turuan mong anak mo na magnakaw. Grabe, kakahiya naman to si Agaraw na to. Sa next 3 years, hanggang 2026 o 2027, yung project na sa inyong distrito, may bibigay kay sila mga Diskaya. Hindi ko po alam yung ganong motibo. Hindi ko po alam. Kahit walang motibo, Congressman, dapat na tinanggap mo, anong ibig sabihin nun? Bakit ka binigyan? Unang tanong dun. Pangalawang tanong, bakit mo tinanggap? Pangatlong tanong, pwede bang sabihin na may connection yun sa yung anak, na control mong anak mo? Oh. Your Honor, kung sinasabi po nilang advance, hindi ko po alam. Hindi alam advance. Importante namin mo na may binigay na 9 million sa iyo. Si Diskaya. Yan. O ano kayong depensa ni Auntie Claire dito? Ha? Mga paiwas na sagot. Ganito. Ito, inamin naman bandang huli na nakatanggap din pala siya ng 9 million. Grabe naman ito. Sige, pagbigyan na lang natin. Yung district engineer ng first district ko yan, ano? Yan ba kayo nakatulong ma-appoint yan sa pwesto? Hindi po, Your Honor. So hindi niyo siya nakilala? Kilala niyo siya? Kunwari, pwede kilala district. Hindi po, Your Honor. Ang alam ko... Wala po, congressman na hindi nakakilala ng district engineer. Tandaan nyo. Po, nagretiro po yung pinaltan niya. Okay, DPWS naman. Alam mo pala nagretiro, pinalitan, tapos sinabi mo, hindi mo siya kilala. Po, nag-a-assign, hindi naman po kami. Hindi ko ma-imagine anong sitwasyon. Hindi ko po siya kilala. Pero, kilala ko yung nag-retiro na pinalitan niya. Ano ibig sabihin yan? Wala po kaming kakayahan ganun. Na maluwa-luwa. Ngayon yung sinasabi nyo, hindi talaga magtanong. ang inyong
allocation na 150 million lang. Sabi, totoo ba ho yun? Nemel NSG, Parang lang talaga. hindi ko po depende po siguro sa district o kaya po depende po sa magaling ang congressman, pero sa amin po kung ano lang po ang dumating, yun lang po ang pinagkakasya namin. Ano ho yung dumating? Magkano ho yung dumating? Minsan po mga do sa amin local Grabe pala mamigay ito ng pera doon sa tuda ninyo. Sabi ni Hydra Air, Saipan, kaya pala grabe mamigay ng pera yan si Congressman Agraw sa mga toda sa inyong lugar sa Santa Cruz, Laguna. Dami ginagawa niyang covered court sa District 4. Grabe. Ito, nahuli ka ngayon. Huling-huli siya. Kung tawagin po LIP, minsan mga 120 po, minsan depende po. Kasi po, Justice Sir, mas interesado po kami doon sa mga pangangailangan ng aming mamayan. Halimbawa po na makarequest kami sa ospital, sa DSWD. Doon po sa infrastructure, isinasubmit po namin yung sa barangay at saka po sa bayan. Pagka po na-budgetan, edi... So sinasabi niyo sa akin, meron kayong mga request. Meron kayong mga request sa DPWH na isa. Yan, dapat ang mga tanong ng Congressman Lee. Cool lang magtanong pero huli. Hindi ba sigaw-sigaw? Ika-condemn kita. Tama sa... Doon po namin tinuturo yung mga leader namin na doon po yung mga kapitan po, yung mga organikong mga leader, mga kapitan. Na kasi po may mga proseso po kinakailangan. Kung gusto nilang matayuan ng barangay o ng health center o ng covered courts, meron pong donasyon ang mga lupa. Wala naman po kaming kakayahang mag-validate. Hindi ba ho, yung barangay, bibigyan kayo ng project. Ganun ba ho ang sinasabi nyo? Ano po? Yung barangay, bibigyan kayo ng project na kailang gusto. Magre-request po sila. Tapos kayo naman, magre-request kayo sa Congress. Opo, sa budget sa na yun. appropriations po na makasama so, po. meron kayong mga copy ng mga request nyo sa Congress? Yung pong mga nire-request po ng mga barangay, may mga kopya po yan. May kopya kayo. So, yung sa inyong request, kasama niyo yung request ng barangay, 120 million lang ang umaabot. Maaari po. Hindi ba ho 800 million ang natatanggap ng First District ng Laguna? Ay, yun po ay kung halimbawa pong gaana. Hindi ko po kasi, una-una, hindi po ako... Kasi sa tinagal namin ito kakatanong sa congressman, karamihan walang 150. Ang natatanggap nila 600, 800 million. Nagtataka ko sa inyo, ba't sinasabi nyo 150 lang yung natatanggap? Yun na po siguro po sir, yun na po yung GAA, yung kabuuan. So yung kinikwento mo sa amin. Kasama na po yung budget po siguro ng DPWH. Pero doon po sa amin, yung pong mga local improvement projects, yun po yun. So mali yung statement nyo kasi pinapalabas nyo. 150 lang yung sa inyo. Yung sinasabi nyo, pag bigaan na, tumata sa 800 million. Ganun ba ho? Your Honor, ang akala ko po kasi ang tinatanong yung pong local improvement project. Pero yung po bahagi na po ng GAA yun. Pagka po na-budgetan na po yung request po ng mga barangay o kaya po ng isang munisipyo, bahagi na po yun ng GAA. At kung yung pong GAA ay halimbawa po isang 1 billion or 1.2 billion, kasama po yung kanina lang ito po sa... So sa sinasabi niyo 1.2 billion, sa 1.2 billion, sa inyo doon, 150 million ang request ninyo. Regular po yung 120 na inaabot po ng gano'n. Sino nagdadagdag ng 800 million o 900? Hindi ko po alam yun. Hindi nyo alam na nagdagdag kayo ng 150 naging 1.2 billion? Hindi ko po alam yun, Your Honor, kasi hindi po ako miyembro ng appropriations o ng bike. Pasa ba naman kay Saldi ko? Hindi kami meron ng appropriations? Basta po yan, nagsisimula po sa NEP, sinasama po yung request ng mga barangay po o ng munisipyo do sa aming lugar, yung po 16,294 barangays. Ibig sabihin na naglagay sila ng project sa inyo na worth 900 million, hindi nyo alam na may ng project sa lugar ninyo? Your Honor, DPWS po kasi nagsasubmit nun eh. So hindi nyo alam na gumagalaw sa distrito nyo yung 900 million? Hindi niya sinasabi na siya ang nagpapasingit doon. Si Saldi ko ata nagpasingit doon. Yun na project. Pagka po gaana po, nalalaman po namin kasi... sabi kayo na hindi nyo alam. Hindi ko po alam kung... Kasi sa amin po, Your Honor,
Regular po ang aming budget. Katulad po ng nauna kong sinabi, kami po ay ordinaryong distrito, ordinaryong congressman. At kung yung nga po sinasabi ko, kung yung mga malalaking budget na mga pinag-uusapan na nagkaroon ng mga eskandalo, kung mapapapunta po sa amin. So, hindi ko po alam talaga yung mga, kung halimbawa po may mga ibang budget po dumarating sa amin. Mas interesado lang po kami doon sa aming local projects. Kaya hindi ko po alam yung... So lumalabas yung inyong project, 150 million lang. Kaya lang yung allocation nyo, 1.2 billion. Hindi nyo alam yung mga project na yun. Wala kayong pakialam doon. Wala alam, may 1.2 billion siya doon. Sinasabi niya, hindi niya alam. Tarantado. Yun nakikita ko na sinasabi ninyo. Hindi po. Tama ba yung intindi ko? Ho? Hindi po kami nakikialam po doon. Doon sa sagaan na... Hindi kayo nakikialam, ba't alam niyo may ganun? Opo, pwede po. Kasi nga po, Your Honor, yun po ay pagdating po sa katulad po ng sinagot ko kanina, executive na po kasi ang may-ari. Pagkatapos po ng aming trabaho na maipasa po ang budget hanggang sa BICAM po na hindi naman po ako miyembro noon hanggang po sa joint session na ma-aproba na po ang budget at mapirmahan po ng Pangulo. Hindi na po sa congressman yun. Yun na po ay sa executive na po. Hindi kayo nagreklamo sa gobyerno o sa Congress na ba't tumaas yung request to 1.2 billion tapos hindi nyo alam? Hindi kayo sinasabihan? Hindi kayo nagreklamo sa otoridad ng Kongreso? Your Honor, nagrereklamo po ako pero hindi po dahil sa nadagdagan kundi kulang po. So kulang pa 1.2 billion sa inyo? Ay sa lalaki po ng aming distrito. Mr. Chairman, may I follow up your point? Congressman, babasahin ko lang kung medyo matatandaan nyo itong mga just 2025. Alam nyo ho ba na may river control structures sa Barangay Wawa, Lumban, Laguna worth 48.9 million? Maaari po. Okay. Meron po kayong alam na meron pang isang river control structure along Pagsanghan River, Lumban Section, 48.9 million. Alam niyo ba kung anong kumpanya ni Mariano? Alvin Mariano. Hindi ko po. Can you give us information about the construction company of Mr. Mariano if your staff wala can... po pero kung kinakailangan... submit nyo na lang ho sa amin. Opo. Wala po. Okay. Meron pang... Kasi ang malalaki sa inyo ho, puros karamihan flood control. Meron pong isang 93.5 million again dun sa Barangay Mulawin, Pagsanghan, Laguna, 93.5 million. Meron pang isang river control structure along Pagsanghan River, 93.5 million din. Another contractor. So, sa madalit sabi, meron pong mga malalaking flood control projects. Ito pa isa, River Control Structure, Santa Cruz, Laguna, 70 million. My suggestion, if you don't mind, paki-monitor nyo nga ito. Can you give us, we'll give you 7 working days to let us know the status, sino yung contractor nitong mga flood control projects. Kasi marami pong nangyari, alam nyo naman, sa flood control, we just want to be able to make sure na tama yung mga projects ng flood control dun sa distrito nyo at ginagawa ng according to specifications. Hindi sila ghost. Opo, Your Honor. Sa totoo lang po, ang hahaba po ng aming mga ilog. Ano po? Ang hahaba po ng aming... Mahaba pa ng ilog niyo, tapos sabihin mo lang ang project. Yung mga ilog, ang dami po namin na ilog. Talaga pong... So, sabihin pinagpala kayo ng Panginoon, marami kayong ilog, di marami kayong flood control projects?
kailangan po namin kasi hindi lang naman po para sa baha yung flood control, kundi kapag wala kang ilog, wala kang flood control projects. Ganun na kasimple. Para pong lumawak yung mga kailugan. Meron pa nga isa dito sa FAMI naman, flood control river structure din. Lahat ng malalaking projects po ninyo nasa flood control, no? Saan ba naman galing, di ba, tubig? Pag Sanan Falls, saan pupunta yung daloy ng tubig? Di ang haba. Kasi lahat ng ilog sa dagat patungo. Sa nag-isipan mo't mararating mo. Flood control sa Pangil, Laguna, 93.5 million. Construction flood control, Santa Cruz, Laguna, 93.5 million. Alamin ko po, Your Honor. Sige, and then give us the details on the status, sino yung contractor, at we want to find out sino yung Mariano. Opo, Your Honor. Kasi may mga nakikita na akong mga notorious contractors dito sa mga flood control po ninyo. Baka hindi nyo lang alam, nakapasok na pala yung sa distrito nyo. Opo, Your Honor. Kaya sila nagsasabi na may naghingi ng advance dun sa distrito ninyo. Yun lang ang gusto kong idagdag. Thank you for that information. Magagaling mga tanong. Tuloy ho tayo, Congressman. So sa 2025 po, ano yung... Ang congressman, hindi pa magtanong, may tinatago-tago. Kaya pag magtanong, sasabihin ni Marcolita, Jinggoy, safe ka na. Magkano yung inyong GAA? Hindi, wala pong... Hindi mo alam ang GAA mo, ikaw nag-ratify niyan. Lahat ng congressman bumubuto sa GAA. Pasensya na po, Your Honor. Hindi po ako nakaupong congressman noon. Kaya ang tamang sagot kasi hindi ko po. Hindi, itong 2020. Naging congressman sa panahon noon. Diba Ngayon po. Anong gaan niyo ngayon? Hindi, parang wala pa pong malinaw kasi nagba-budget hearing pa po ang Senate. Parang nag-iiba-iba po kaya hindi po namin masabi kung ano po yung official na lalabasan ng GAA po ng district wala pa po kasi hindi pa po tapos, Your Honor. Ito pong panahon ito. Yung kanina tinuro sa inyo ni Commissioner Singson, parang nakikita ko hindi nyo alam na meron pa kaya mga flood control projects sa inyong distrito. Hindi naman po, Your Honor. Yung nga lang po, hindi po kasi kami nag-i-implement yan. Hindi po. Saldi ko nag-implement? Kung meron po kami mga ganyang project, DPWH po kasi ang mas makakapagpalit. Pare ka pa, yung DPWH, hindi po sila magpapatupad yan kung hindi dadaan sa congressman. Liwanag po niyan kaysa po sa inyong congressman. I think ganun na nga yung naging problema natin. Maraming mga ipinalusot na mga projects sa distrito na yung sitting congressional district halos sabihin ko nang hindi pinakialaman, tinanggap na lang, at kung ano man yung ginawa ng DPWH, whether district office yan o regional office yan, hindi na pinintindi. No? Kaya maraming nangyaring hocus-pocus. No? Maraming anomalya, maraming kickback, maraming ghost. No? So sana matignan nyo po sa distrito. Alamin ko po. At makikipag-usap po ako. Kasi ang alam ko po, nung magkaroon po naman ganyan, ang PNP naman po, Army at saka NBIA, nagbisita po sa buong Pilipinas sa mga district tungkol po sa flood control. Di alamin ko po, Your Honor, kung ano po yung findings nila. Sige. Maulit ako, no? Yung budget nyo, 1.2 billion, ang request nyo, 150. Sabi sa akin kanina, may time na tapos sabi niya sa records, 1.2 billion. Galit kayo, ba't lumaki? Hindi ba sabi niyo kanina hindi sa po. Hindi po ako nagagalit, Your Honor. Nagagalit po ako, hindi po dahil sa lumaki, kundi maliit po. Kasi sa laki nga po ng district namin, palagay ko po, mas may pangangailangan po kami dahil yung pong district ko, iwan na iwan po sa mula lungsod na San Pedro hanggang San Pablo kasi wala po kaming city. Yung pong, kung umabot po ng 1.2, ngayon hindi ko po alam kung aabot kami ng 1.2 dahil nga po sa
hindi pa ho tapos ang budget, magpapasalamat po kami. Pero kulang po ang budget na yun. Yung paano anak ninyo na siya ang congresswoman, hindi rin nyo alam kung magkano yung mga budget na natanggap niya o inirequest niya? Hindi po kasi ako nakikialam doon po sa panunungkulan ng aking anak, Your Honor. Hindi ka rin nakikialam sa anak mo? Imposible naman. Kailangan dito, hindi ka rin nakikialam sa amount. Pero bakit inamin mo na tumanggap ka ng 9 million kay Diskaya sa panahon ng anak mo ang congresswoman? Kung hindi ka nakikialam. Hindi nyo alam na meron palang flood control na binibigay sa probinsya ninyo. Hindi ba gano'n ang sinasabi nyo? Hindi kayo nakikialam. Buong Laguna, buong Pilipinas naman po yan kasi nga po project po. Ako, pasok dito sa banga. Asahan mo po, may warrant of arrest na lalabas dito. Ng DPWH yan. Ngayon po, yan po ay kung meron pong dumating sa amin, pinoproseso po ng DPWH yan. Puro na to, DPWH. Lahat naman DPWH, kung naman yun, sa inyo sumasamba. Walang tatakbong proyekto pag ayaw nyo. Nagkukunwari ka pa. Doon po, hindi po kami nakailan kasi ibibidin po yan, i-implement po yan. So hindi nga kayo nakikialam doon sa ibang project? Hindi po. Tsaka hindi nyo alam din? Alam ko po, pero hindi po ako nakikialam. Alam nyo lahat o alam mo yung konti na? Hindi ko po... ano po ba? Hindi ko po masagot. Hindi, alam ba nyo yung kabuuan ng project sa inyo o di mo alam po? O alam mo yung konti lang alam mo? Live po. Live. Kasi hindi ko maintindihan po. Alam mo, hindi mo alam eh. Alam ko po, Your Honor. So alam mo lahat. Yung buong 1.2 billion, alam nyo lahat yun. Opo, kasi po, yung po naman ay sinasubmit po sa Congress po. Sa NEP po muna, sa NEP. Sa NEP po muna. Akala ko sa NEP 150 lang ang yun po pinapasok. yung local projects po yun, Your Honor. Para mabuhayan kayo ng loob, para maintindihan ninyo, ang una, pinaka-importante dyan, inamin niya na kanina na yung may binigay si Diskaya ng 9 million. Sa panahon na ang congressman ay anak niya na si Jam Agaraw. Pero bakit ikaw ang binigyan ni Diskaya sa pamamagitan ni Alvin Mariano? Kontraktor din. So ngayon, tinatanong sa iyo, hindi mo pala alam na mayroon kang pang pondo na 1.2 billion na proyekto sa iyong distrito. Hindi mo alam. At ang sinasabi mo, 150 lang, million. Yan po ang matindi dito. At mas gusto ko po yung style nila magtanong dito, malumanay lang. Kasi nahuli nila sa tanong kung anong totoo. Hindi kagaya sa Kongreso. Oo, maingay nga, masaya kasi mayroong tinatawag na contempt. Pero dito po, malumanay kasi mga professional justice po yan sa Supreme Court ang nagtatanong. At magaling ang nakakaalam, ang nagtatanong si Gabriel Singson, dating DPWH Secretary. Magaling po talaga. Kaya, pasensya na kayo, mas gusto ko yung ganitong tanungan na kukuha po yung katotohanan sa mga testigo. Yung pong mga nire-request namin. Pero ang nagsasubmit po ay ang DPWH, pagdating po... naman sa portion na ito, dinidiin niya na wala siyang alam sa mga proyekto, kundi DPWH siya daw nakakaalam. Hindi, wala na pong naniniwala sa ganong kwento na ibenta na po yan. Hindi na bumibenta ngayon yan. Congresswoman Agaraw, farm to market, ang DA, kung ano man po, kung ano man po, yung pong may mga ganong program, yun po yung NEP na kasama. Yung pong sa DPWH, yun po, umaabot po yun minsan ng 900 o 1.2. O kung ano po ang nire-request ng DE at saka ng region po sa secretary, kung ano po ang lalabas do sa NEP. Nako, dapat kang ikulong, Congressman. Pagkatapos po ng NEP, yun po, pupunta po yung sa GAA. Hindi naman po namin pinapakalma na yun. So yung karamihan ng 1.2 billion, nasa NEP na. So umpisa pa lang. Hindi. Hindi ko po alam ang proseso, Your Honor, kasi hindi Sabi nyo kayo na nasa NEP na hindi. Opo, sa NEP po yun. Pero kaya nga nasa NEP na yung sinasabi nyo. Kasi kanina para kayo nagbibigla na ang net 150 lang eh. Hindi po, Your Honor. Hindi pala yung net 1.2 billion na. Mali po ako, Your Honor. Yung pong, mali po ako kung doon sa pagkakaintindi po na yung pong 150 po, actually po, hindi po 150. Ang maabot lang po kami ng 120. Doon po sa mga local projects. Bahagi po yun ng NEP na isinasubmit po sa Congress.
So yung NEP is 1.2 billion at the start. Umaabot po ng ganon. Ganun. Ganun, sabi ka sa NEP yun. Tapos kanina, hindi mo masabi. Ang nagsasabit po noon, Your Honor, ay ang agency. So alam niyo yung mga projects na yan dahil Dumadaan po kasi kasi sabi kayo na hindi niyo alam may mga projects sa lugar ninyo eh. Pagkatapos hindi ko po talaga kasi yung pong mga flood control, hindi po naman project ng congressman yan. Project po yan ng DPWH o kung ano man po, hindi ko po alam. Okay lang nasa NEP nyo, di ba? So dapat alam niyo na nasa NEP ninyo. Hindi ko po. Your Honor, para po maging malinaw, titingnan ko po yung mga dokumento. Magsasubmit po ako sa inyo kasi mahirap naman pong sumagot ako ng tiyak na mali naman po. Kasi ako, nakikita ko, may tinaas yung budget niyo, wala kayong sinasabi. Iba naman, hindi alam ang kanilang budget. Iba naman, sinasabi nila na yung kanilang budget, dinagdagan na hindi nila alam. So sa akin, ang hihita ko lang, wala kayong communication ng DPWH o ng speaker ninyo tungkol sa budget ninyo. Hindi kayo umiimik. Kung lumaki, lumiit, hindi kayo umit. Kailan kayo lumalabas, alam niyo from the start na yung NEP pala niyo mataas na 1.2 billion. Kasi kanina, ang intindi ko sa inyo, yung NEP niyo is only 150 million to 120 million. So nagkamali kayo doon. Pasensya na po, Your Honor. Ang alam ko po kasi, ang pagkakaintindi ko, pasensya na po, Your Honor, na yung pong 150 or 120, yun po yung local improvement project. Kasi hindi ko po sa Congress kasi barangay o kaya po una-una ayaw ko nga po makialam. So wala kayong tao sa Congress kasi kami man meron malaki ang tao sa Congress na nagla-liaison officer sa DPWH. Wala po, Your Honor. Wala kayong tao na nagpupunta sa para mag-coordinate. Wala kayong ganun tao. Pag tapos yung project, doon yun na nalalaman na tapos na yung project. Pag sakali ito agad, ribbon cutting, parang ganun. Ganun po. Nakakumbida po kami ng barangay o ng Mr. Chairman, just follow up. Okay, follow up. Kung as we requested earlier, paki-submit nyo sa amin, my numbers indicate that under 002, yung flood control, kung alam niyo yung 002, 001, 003, hindi niyo alam talaga. Sayang, Congressman, kasi pwede niyong pakialaman talaga. No? 01 means maintenance ng national roads. 02, flood control. 03, yung SSP. No? Anyway, 02, flood control projects. Sa distrito niyo, my number shows 10 flood control projects worth 700 million pesos. So, ito, in terms of halos hindi nyo nalalaman na may ganong kalaking flood control project sa distrito nyo. Pakiusap lang, pakialaman nyo na po, Your Honor. Okay, Balik ko tayo, Mr. Congressman. Yung sa 9 million po na sinasabi. Ulit, 9 million. Ito ay hindi nanggaling sa Diskaya. Hindi ho kayo... Wala kayo sa transaksyon sa kanya tungkol sa 9 million. Ano po, Your Honor? Wala kayo na nahingi o natanggap na 9 Wala million? Po, Your Honor. Wala kayo natanggap na 9 million sa ibang kontraktor? Wala po, Your Honor. Wala rin. Wala rin ibang tao na nagpupunta sa iyo na dadala ng pera kahit o aso na gano'n. Wala talaga. Hindi nyo ka-textmate ba ho si Mariano o si Diskaya? Hindi po, Your Honor. Kayo ba willing kayo magbigay sa amin ng phone records saka messages ng cellphone ninyo para ma-verify namin? Your Honor, ang... Takot ibigay cellphone records. Hindi po. Kasi ang cellphone ko po lang ka na baka may message. Dalawa lang po Yung pong bago kong cellphone, sa Viber lang po namin sa partido at saka po sa CA. Ito po lang ang aking cellphone. May mga ibang detalye po ito na hindi ko po pwedeng baka po magalit ang asawa ko. Kaya po. Opo. Kaya ayaw namin ng live streaming, naririnig ng mata ko tungkol sa asawa. But, ganyan lang muna tayo. At least, alam nyo na ha. Alam nyo na. Alam na this.
Nagsisinungaling si Congressman. Ano kayang papel ni Attorney Azorin last week lang is sinabi na niyang wala pa raw na ebidensya, sayang sahod. Okay lang, okay, maganda pong tanong niya kanina. Jobs, dapat ganyan ang tanungan sa Senado, hindi yung senador na yabang, lalo na si Rapi Tulfo. Ito matalino mga tanong. Medyo cool ka lang, hindi lang exciting kasi cool. Raul Rivera, puro kalokohan. Tonsi Agaraw, hindi ka maniniwala, laging walang alam ang sagot. Kasuhan na yan. Ikukulong na to, kaya korakot, kulong na yan. Agaraw, kulong na yan. Huli si Agaraw, sample na siya na sasabit na sa 9M na binigay ni Diskaya. Hydro Air, Saipan, tapos na mga Agaraw sa amin ngayon. Sana hindi magmana dito ang anak niya na si Mayor ng Santa Cruz. Ay, pare-pareho, tinuruan yung mga anak niya magnakaw eh. O si Jenny Bumagat, kumusta kayo sa Quezon Province? Yung mga nabanggit pang iba ni Diskaya na invite din at nag-live at mag-live streaming. O sige. Sa sunod, no? Hydro Air, Saipan, mawalan yata kami ng congressman. Makukulong congressman nyo. Who is perfect? Honda Biga, magpa-hair follicle test ka, bangag ka. Jenny Bumagat. Pero wala pa rin akong tiwala sa magiging output niyan. Milin SJ. Kunyari lang yan, walang alam, Engineer Tirador. Melanie, correct kaya, di natatakot ang mga buwaya na tinatanong. So, Beverly Vista, live po ba yan? Live po kanina yan. Live kanina yan. Mga siguro 2 hours ago, live yan. Darwin Constantino, itong mga taga nag-interview para nagsipagdasal, ganun po, kulang po sila po, hindi sila grandstanding kagaya ng mga congressmen. Nakakaantok nga. Siyempre, natural talaga nakakaantok kasi gano'n ang kwan. Pero subukan nyo hindi matulog. Maganda po mga tanong malalim. Iba na to, magandang araw katoto. Hydro Air, Saipan, panay lubog ang lugar na yan. Yun pala, dapat may flood control. Halos lahat ng nabanggit na lugar. Kunti ulan lang, baha. So, Maxi Uzman, Martin Luther Romualdez at Sandro Kilanle invite yan sa live stream. Hydro Air, Saipan, ang laki pala ng river control sa Santa Cruz. Alex Slansky, sunod na dapat sa isa lang si Bersamin at sa Pangasinan. Hydro Air, Saipan, Leo Simpilo, si Esteban Watdagan, ganyan palang live coverage. Bakit kailangan nyo pa i-close? Ganda nga naman live coverage sila. Hindi na dapat i-close door ito. Kaya pala grabe mamigay ng pera sa toda. Hanggang na po. Magandang umaga po. Magandang hapon po sa Nakatamina. Mamo, Chayo. Ohayo pala. Hindi Chayo. Okay, hanggang dyan lang po. At paki-share, paki-invite, paki-subscribe. Yung iba hindi pa rin-subscribe. At paki-invite po sa iba na mag-subscribe sa ating channel para kung umabot po sa 10 million ang aking subscriber, tatakbo po ako presidente at dito nyo makikita ang totoong pagbabago na mananatili at bago malamang ako mamatay sa mundo ay maiwan natin ang makagandang Pilipinas.